Sa pusong sugatan at sa damdaming nalilito, sa pag-ibig na minsan ay totoo, minsay magulo. Narito ang isang tahanan ng kwento at payo. Welcome to Azumi TV, kung saan ang bawat sakit may yakap na salita at ang bawat luha may pag-asang kasama. Love Talks. Magandang araw, Azumi Fam. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig na hindi kalaban ng third party kundi pamilya. Ang sender natin ay tatawagin na lang natin sa pangalang Leia, 34 years old. At ito ang kanyang kwento. Hi, DJ Ace. Hindi ko alam kung tama pa ba itong ipinaglalaban ko. 34 years old na ako. Single mom ako sa loob ng 6 na taon bago ko nakilala si Ken. Si Ken ay 24 years old. Oo, may 10 years age gap kami. Nung una, hindi ko siya sineryoso. Akala ko trip lang niya ako. Pero iba siya. Mature siya mag-isip. Siya ang unang lalaking nagparamdam sa akin ulit na babae ako. Hindi lang nanay, hindi lang breadwinner, hindi lang responsibilidad. Tinanggap niya ang anak ko. Nakikipaglaro siya, tumutulong sa assignment, sumasama sa school activities. Sa loob ng 2 taon, naging maayos kami. Hanggang sa nalaman ng pamilya niya. Simula noon, nagbago ang lahat. Sabi ng nanay niya, bata ka pa. Marami ka pang makikilala, bakit sa may anak pa? Sabi ng ate niya, ginagamit ka lang yan. Stability lang ang habol niyan. Mas masakit, narinig ko mismo sa tatay niya. Hindi bagay. Masyado siyang matanda para sa'yo. Sir Ace, hindi ko naman ginustong magustuhan niya ako. Hindi ko rin ginustong mahalin niya siya. Pero nangyari. Ngayon ramdam ko ang pressure sa kanya. Minsan tahimik siya. Minsan sinasabi niyang pagod na siya sa issue. Isang gabi sinabi niya sa akin, paano kung tama sila? Parang gumuho ang mundo ko. Simula noon, hindi na siya kasing sigurado. Mahal niya daw ako, pero mahal niya rin ang pamilya niya. DJ Ace, pagod na akong patunayan na hindi ako masamang tao dahil lang mas matanda ako. Maliban na mahalin ng mas bata, maliban na lumaban kahit ayaw ng pamilya. O dapat ba akong bumitaw para hindi siya mapalayo sa pamilya niya? Leia. Azumi Fam, age gap. Hindi ito laging issue ng numero. Minsan issue ito ng paninindigan. And Leia, first of all, love is not about numbers. It's about maturity, intention, and commitment. Hindi ka mali dahil mas matanda ka.
Hindi ka mali dahil may anak ka. Hindi ka mali dahil minahal mo ang taong mas bata sa'yo. Pero here's the real talk. Love is not just about how strong your feelings are. It's about how strong your foundation is. If you start questioning your relationship because of pressures, that means it's not fully ready to protect it. Ang partner na sigurado sa'yo, hindi magtatanong ng paano kung tama sila. Ang partner na sigurado, sasabihin niya kahit ano pa sabihin nila, ikaw ang pipiliin ko. And family pressure is real. And respect sa family is important. Pero if he cannot stand beside you when things get hard, imagine how it will be kapag mas mabigat na ang problema. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa pamilya niya. At hindi mo rin kailangan ibaba ang sarili mo para lang maging acceptable. But you are not too old. You are not a mistake. You are not a burden. If he chooses to leave because he cannot handle the pressure, that's not because you are unworthy. It's because he is not yet strong enough. And remember this. The right man will not make you feel like you are something to be defended. He will be proudly stand beside you. If you have to constantly prove that you deserve love, then maybe the love is not secure enough. Minsan hindi sapat ang mahal kita. Kailangan may ipaglalaban kita. At may kasabihan tayo, Izumi Fong. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa paninindigan. Kapag mahal ka, ipaglalaban ka kahit may kontra. Kung madaling matinag, hindi pa yun ang pagmamahal na handang tumagal. Bago tayo magtapos, gusto ko lang magpaalala, lahat ng advice na naririnig ninyo dito sa Izumi TV ay options lamang. Gabay lang ito, hindi ito utos, hindi ito batas. At hindi ito absolute na tama para sa lahat. Pwede mong sundin, pwede mo ring hindi sundin. Because at the end of the day, ikaw pa rin ang may hawak ng desisyon mo. Ikaw ang makakaalam ng buong kwento, ikaw ang makakaramdam ng totoong sitwasyon, ikaw ang mabubuhay sa consequences ng pipiliin mo. Kami dito nagbibigay lang ng perspective, pero ang huling desisyon nasa sayo pa rin. Kung nagustuhan ninyo ang kwento at may madadagdag kayong advice para kay Leia, mag-comment lang sa baba kung ano ang maipapayo nyo. Gusto naming marinig ang side nyo. Don't forget to subscribe at pindutin ng bell all para sa mas marami pang kwento at real talk session dito sa Izumi TV. Pwede rin kayong mag-send ng inyong sariling kwento at humingi ng advice. I-send lamang sa Izumi TV Facebook page, nasa link ang description. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta hanggang sa susunod na kwento dito lang sa Izumi TV.